Kailangan ba talaga ng filament dryer? Paulit-ulit tong tanong. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa setup mo. Alam naman natin na dito sa Pilipinas ay humid. At ang pinakakalaban ng filament ay ang moisture. Pero tinatawag na wet or dry na filament. Kapag nakapag-absorb ng moisture ay wet siya. Pero hindi ito basang-basa ha. Malalaman mo na lang kasi sa print mo, merong mga strings or sapot, merong mga blobs or pumuputok-putok yung print na parang may bubbles. Nagkakaroon ng magaspang na surface at nagiging weak yung adhesion. Ibig sabihin, magkakos ng pagpangit ng print mo. So, kailangan ba o hindi? Kung hindi matagal yung print mo at nai-store mo siya agad sa airtight na storage, pwedeng hindi na. Ngayon, kapag exposed ng matagal yung filament mo, tapos gusto mo high quality yung mga prints mo, kailangang mag-invest sa filament dryer. Kung nag-start ng maging brittle or malutong yung filament mo, makakatulong itong filament dryer para maiwasan yung further na pagiging malutong niya. At kung ang tanong ay worth it bang magkaroon ng filament dryer? Yes, lalo na sa Pilipinas. Ang nasa video nga pala ay ang Creality Space Pi X4. Na-review ko na ito noon at nasa comment section yung link ng video. Nabili ko ito sa Maker Lab Electronics. So far, ito yung pinakamagandang filament dryer ngayon sa market. For more 3D printing tips, like, share, and follow.